Ang gabing tinawag ako ng sarili kong anak, si Marco, na mabaho at pinapalayas sa harap pa ng mga kasosyo niya. Ang hiya na yan halos pumatay sa akin. Sa loob ng 35 taon, ibinuhos ko ang dugot pawis. Mga kamay kong puno ng grasa para lang magkaroon siya ng mas magandang buhay. Pero para sa kanila, isa lang akong background noise, isang lumang gamit. Nagpasya silang wala na akong silbi. Umalis ako ng gusaling iyon na may lumang telepono lang sa bulsa. Hindi nila alam may lihim na yaman ito. Isang pangako, 30 taon na. Ang matandang marumi na pinalayas nila siya ang kanilang trump card. Gusto nila akong patahimikin, gawing walang boses. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal. Magbibigay ako ng aral tungkol sa utang na loob na hindi nila malilimutan na ikukwento nila sa kanilang apo. Kung naramdaman mo na ang pagtataksil ng sarili mong kadugo, i-like at i-share ito. Mag-comment din, saan kayo nanonood, ikwento mo ang iyong kwento. Hindi ko malilimutan kailanman. Nandoon ako, nakatayo sa isang sulok ng napakalaking opisina, sa ika-42 palapag ng gusaling iyon, na parang hindi ako nabibilang. Ang malamig na marmol sa sahig ay nagniningning, sumasalamin sa aking anyo ang aking luma, pinakamalinis na plaid shirt, at kupas na pantalon. Ramdam ko ang lamig na bumabalot sa akin, hindi lang dahil sa aircon, kundi sa nararamdaman kong pagkawalang halaga. Naroroon ako dahil sa isang bagay na napakahalaga, ang aking kalusugan. Ang isang maliit na halaga, para sa isang medikal na pagsusuri, ang siyang dahilan ng aking pagpunta. Dahan-dahan, bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas ang aking anak, si Marco. Nakita niya ako. Sa isang iglap, nakita ko sa kanyang mukha ang isang ekspresyon na hindi dapat makita ng sinumang magulang sa mukha ng kanyang anak. Hindi iyon gulat. Takot. Puno ng takot. Lumapit siya, ang kanyang boses ay halos pabulong lamang. Itay, ano ang ginagawa ninyo dito? Hindi ito ang tamang oras. May napakalaking saging kami ngayon. Umalis na kayo. May kirot sa aking puso. Nais kong ipaliwanag na ang dahilan ko ay mahalaga, na sinabi ng doktor na kailangan ko ang pagsusuri. Bago pa ako makapagsalita ng buo, muling bumukas ang pinto. Si Don Esteban, ang pinakamahalagang investor sa araw na iyon, ang taong magdadala ng 50 milyong piso sa negosyo ni Marco, ay lumitaw. Hinahanap niya si Marco. Doon, sa pagitan ng pagmamadali at pagmamayabang, nagdesisyon ang aking anak. Isang desisyon na nagwasak sa aking puso. Bumaling siya sa akin. Sa harap ng taong iyon, sa harap ng lahat ng mga kasosyo niya, ang kanyang boses ay nagbago. Hindi ko na halos makilala. Matigas. Malamig. Puno ng pagkasuklam. Ano ang ginagawa ninyo dito, Itay? Sa ganyang hitsura ito ay isang gusali ng negosyo, hindi isang talyer sa baryo. Amoy langis kayo. Amoy basura. Umalis kayo dito bago pa ninyo masira ang lahat. Tumawag kayo kung sino man ang gusto ninyong tawagan. Dito, wala kayong kakilala. Ako ang may-ari ng syudad na ito, at hindi ko hahayaang sirain ng isang matanda ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Lumayas kayo! Ang bawat salita ay bumagsak sa akin, parang semento na malamig. Nagbaon ito, mas malalim pa sa lupa, sa aking puso. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumagot. Tumayo ako mula sa itim na leather chair na yon, dala ang lahat ng natitirang dignidad ko. Isinuot ko ang aking sombrero, at lumakad patungo sa elevator nang hindi lumilingon. Ang mga mata ko ay nakatingin lang sa sahig. Sa loob ng elevator, sa katahimikan ng salamin at bakal, dahan-dahan kong inilabas ang aking kamay at hinawakan ang aking bulsa. Kinapa ko ang isang bagay na pamilyar, luma, at minamahal. Ito ang aking lumang telepono. Isang kasamang matagal nang nakalimutan ng marami, ngunit kailanman ay hindi ko binitawan. Ang screen nito ay may lamat, ang casing nito ay kupas na, ngunit ang diwa nito ay nananatili. 30 taon. Sa loob ng 30 taon, naroon lang ito sa akin. Wala pang nagamit. Ngayon, iba na. Ngayon na ang oras. Dahan-dahan, itinapat ko sa tenga ko ang telepono. Pinindot ko ang isang numero. Ang nag-iisang numero na minemorya nito. Isang numero na may kasamang kwento, isang pangako. Pinindot ko. Hinintay ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari o kung may sasagot pa ba. Ngunit may tiwala ako.
May tiwala ako na ang kabutihang ginawa ay hindi kailanman mawawala. Ito ay iniingatan at darating ang araw na ito ang magliligtas. Sa oras na yon, habang pababa ang elevator, nagsisimula ang hindi ko nakita, ngunit detalyado kong narinig. Ito ang simula ng pagbabayad ng buhay. Ito ang simula ng katarungan. Sa loob ng 35 taon, ang aking buhay ay umiikot sa maliit na talyer na yon. Hindi ito malaki ni hindi rin marangya, ngunit ito ang aking mundo. Ang mga dingding nito ay pininturahan ng kulay na kupas na, ang bubong na yero ay may kalawang, at ang sahig na semento ay may mansa ng libo-libong patak ng langis at grasa. Sa bawat sulok, may makikita kang mga kasangkapan, mga wrench na iba't ibang laki, mga martilyo na may gasgas na hawakan, mga piyesa ng makina na naghihintay ng pagkakataong muling gumana. Ang amoy ng langis, gasolina, at lumang goma ay bumabalot sa hangin, isang simponya ng amoy na para sa akin ay masarap dahil ito ang amoy ng pagtatrabaho, ang amoy ng buhay. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, bago pa man magising ang buong baryo, bandang alas 5 ng umaga, ako ay bumabangon na. Ang lamig mula sa sementong sahig ay umaakyat sa aking mga paa, tumatagos sa aking balat, bago ko pa man maisuot ang aking lumang bota na kasama ko na sa halos lahat ng laban. Hindi madali ang bumangon. May mga araw na ang katawan ko ay tila hinihila ako pabalik sa kama, humihingi ng karagdagang pahinga. Ngunit may isang larawan sa aking isipan na mas malakas pa sa anumang pagod, ang larawan ng aking anak, si Marco. Ang kanyang kinabukasan. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas upang bumangon, kahit gaano pa kadilim ang langit at gaano pa kalamig ang simoy ng hangin. Sa loob ng 35 taon, ang mga kamay ko ay naging ebidensya ng aking pagmamahal. Ito ang mga kamay na laging may bahid ng itim na langis na nanunuot sa bawat knuckle at kuko. Gaano man katagal ko itong kuskusin ng matapang na sabong pang-industriya, may bahagi pa rin ng langis na nananatili, parang bahagi na ng aking pagkatao. Ito ang mga kamay na nag-ayos ng libo-libong makina, nagpabalik ng buhay sa mga sasakyang tila wala ng pag-asa, at higit sa lahat, nagbigay buhay sa pangarap ng aking anak. Ang mga kamay na ito ay hindi ko kailanman ikinahiya. Naaalala ko pa, may mga linggo na ang aming ulam ay beans lamang, 3 beses sa isang araw. Hindi ako nagrereklamo. Hindi ako nagugutom. Sapat na sa akin na makita ko na may gatas at sariwang prutas si Marco para sa kanyang baon sa eskwela. Ang bawat sentimo na kinikita ko ay inilalaan ko para sa kanya. Ang aking damit ay kupas na, ang aking sapatos ay butas-butas na, ngunit ang kanyang mga gamit ay laging bago, laging maayos. Para sa akin, iyon ang aking kaligayahan. Iyon ang kaligayahan ng isang magulang. Maraming gabi, pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw, nakakatulog na lang ako sa mesa, ang aking mga kamay ay marumi pa rin. Wala na akong lakas upang linisin ang mga ito. Ang aking buong katawan ay pagod na pagod, ngunit ang aking puso ay puno ng pag-asa. Ang amoy ng langis na nasunog ay naging parte na ng aking tahanan, ng aking balat, ng aking buong pagkatao. Ito ang amoy ng aking pagkakakilanlan. Hindi ko kailanman ikinahiya ang amoy na ito. Ito ay ang amoy ng marangal na pagtatrabaho. Ito ay ang amoy ng isang ama na ginagawa ang lahat para sa kanyang pamilya. Isinuko ko ang aking dugo at pawis, tulad mo rin siguro, para sa iyong mga mahal sa buhay. Bumangon ako kahit ang aking katawan ay humihingi na ng pahinga. Nananahimik ako kahit gusto kong sumigaw sa pagod. Ngumingiti ako kahit sa loob-loob ko ay tila nadudurog ako. Ang bawat sakripisyo ay may layunin para magkaroon si Marco ng kinabukasan na mas maganda kaysa sa akin. Umaasa ako na makita niya ang halaga ng paggawa, ang halaga ng pagmamahal. Hindi ko alam noon, habang ako ay nagpapagod, na ang bawat patak ng pawis at langis ay may sariling kwento. Ang bawat araw na lumipas sa talyer ay nagpinta ng isang larawan sa isipan ni Marco, isang larawan na sa aking paniniwala ay kanyang pinahahalagahan. Ngunit sapat ba iyon, sapat ba ang lahat ng sakripisyo na ito upang manatili ang halaga ng isang ama? Ang mga araw na iyon ay humubog sa akin, at sa palagay ko, humubog din kay Marco. Ngunit ang pagbabago ay dumarating at minsan, ito ay hindi mo inaasahan. At ang mga unang senyales ay nagsimula ng lumitaw, dahan-dahan, parang hamog sa umaga. Nakita ng aking anak ang lahat ng aking paghihirap, ang bawat patak ng pawis, ang bawat balimbing na kamay. Lumaki siya sa gitna ng amoy ng langis at pawis, sa loob ng talyer na yon na aking mundo. Akala ko, naunawaan niya ang halaga ng bawat sakripisyo.
Akala ko, ang pagmamahal na aking ibinigay ay sapat na upang manatili ang aming pagkakaisa. Ngunit ang buhay, tulad ng mga sasakyan na aking inaayos, ay may sariling destinasyon, at minsan, lumalayo ito sa inaasahan. Ang mga unang senyales ay dahan-dahang lumitaw, parang mga maliliit na lamat sa isang salamin na unti-unting lumalaki. Nang si Marco ay pumasok sa universidad sa kabisera, napuno ako ng pagmamalaki. Ito ang bunga ng aming pagod, ang katuparan ng kanyang pangarap. Ipinagmalaki ko siya sa bawat kapitbahay, sa bawat kaibigan. Ang kabisera, ang malaking syudad, ay isang bagong mundo para sa kanya. Puno ng mga pagkakataon, puno ng mga pangako. Dumating ang Disyembre ng unang taon niya. Ang Vermont sa Pilipinas ay puno ng pag-asa, ng pagdiriwang, ng pagkakaisa ng pamilya. Inaasam-asam ko ang kanyang pagdating, ang kanyang mga kwento, ang kanyang tawanan na magpupuno sa aming munting tahanan. Nang dumating siya, kasama niya ang isang kaibigan. Isang kaibigan na halatang galing sa isang may kayang pamilya. Ang kanyang damit ay mamahalin, ang kanyang kilos ay elegante, at ang kanyang sasakyan ay bagong-bago at makintab. Kitang-kita ko ang kaibahan sa aming baryo, sa aming simpleng pamumuhay. Nakatayo ako sa pintuan, puno ng galak, handa siyang yakapin. Ngunit, bago pa man ako makalapit, dahan-dahan siyang lumapit sa akin, ang kanyang boses ay halos pabulong lamang. May bahid ng pagmamadali at pag-aalala. Itay, simula niya, ang kanyang tingin ay pasulyap sa kanyang kaibigan na nakatayo malayo. Maaari po bang huwag na po kayong lumabas sa pasyo, huwag na po kayong kausapin sila. Dito na lang po muna kayo sa loob. Sa isang iglap, ang kagalakan sa aking puso ay napalitan ng isang kirot. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ito ba ay hiya para sa akin, para sa kanya, o sa aming kalagayan? Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata, naghahanap ng paliwanag, ng isang piraso ng kung ano ang nasa isip niya. Walang salita, tanging isang bahagyang tango ang aking naibigay. Hindi ko siya pinilit. Alam ko. Naramdaman ko. Bumalik ako sa kusina, kung saan ang amoy ng niluluto kong paboritong ulam ni Marco ay kumalat sa hangin. Ngunit bigla nawalan ito ng lasa. Mula sa kusina, malinaw kong naririnig ang kanilang tawanan. Ang masayang kwentuhan. Ang mga bagong tunog ng mundo ni Marco. Ang mga tunog na hindi ko nabahagi. Ang mga pader ng aming tahanan ay tila biglang naging mas makapal, nagpapahiwatig ng isang hindi nakikitang pagitan sa pagitan namin. Hindi ako nagsalita. Hindi ko pinakita ang anumang pagkadismaya. Hindi iyon ang paraan ng isang ama. Ngunit sa araw na yon, may kung anong bagay sa aking dibdib ang humigpit. Isang buhol na nabuo, isang buhol na hindi kailanman ganap na lumuwag mula noon. Napakasakit. Mas masakit pa sa anumang sugat na nakuha ko sa talyer. Dahil ang sugat na ito ay hindi pisikal. Ito ay nasa puso. Ang aking anak, ang bunga ng aking dugo at pawis, ay tila nahihiya na sa kanyang pinagmulan, sa kanyang ama. Nauunawaan ko na gusto niyang magtagumpay, na gusto niyang makihalubilo sa mga taong makakatulong sa kanyang pangarap. Ngunit ang pagtatago sa akin, ang pagtalikod sa aming simpleng buhay, iyon ang hindi ko maunawaan ng lubos. Doon ko napagtanto na mayroong mundo na kinabibilangan si Marco na malayo sa aking abot. Isang mundo na may sariling mga pamantayan, sariling mga halaga. At sa mundong iyon, tila ang isang lumang mekaniko, na amoy langis at grasa, ay hindi nabibilang. Ang buhol sa aking dibdib ay nagpapaalala sa akin sa bawat araw na lumipas, na ang pag-asa ay maaaring magdala ng kaligayahan, ngunit maaari rin itong magdala ng sakit. Ang mga taon ng kanyang pag-aaral ay lumipas ng mabilis. Bawat balik niya, may bagong kaalaman, bagong pananaw. Ngunit kasabay nito, tila may bago ring distansya na nabubuo sa pagitan namin. Hindi ko alam noon na ang gabing iyon ay simula pa lamang ng mas malalim na paglayo. Ang simula ng isang pagbabago na magpapalit sa lahat ng aming pinaniniwalaan. Ano pa kaya ang susunod? Iyan ang tanong na bumabagabag sa akin, habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa aming baryo, kasabay ng paglubog ng aking loob. Dumating ang araw na nagtapos si Marco sa kolehiyo. Ito ang pinakahihintay naming sandali. Isang patunay sa bawat sakripisyo, sa bawat butil ng pawis na ibinuhos ko. Ang aking puso ay lumukso sa tuwa, puno ng pagmamalaki. Hindi ko inalintana ang init, ang siksikan sa commencement exercises. Basta makita ko lang si Marco na nakatayo doon, suot ang toga, tangan ang kanyang diploma, sapat na yon. Ang bawat hirap ay nagkaroon ng katuturan.
Umuwi siya, dala ang mga papel na puno ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mga termino sa negosyo, mga konsepto na bago sa aking pandinig, na malayo sa mundo ng mga makina at langis. Ngunit habang nagsasalita siya, habang ikinukwento niya ang kanyang pangarap, nakita ko ang pagkinang sa kanyang mga mata. Parang ang mga mata ng isang bata, puno ng pag-asa at walang hanggang posibilidad. Ang kinang na yon, ang apoy na yon sa kanyang mga mata, ay sapat na para sa akin. Hindi ko na kailangan pang intindihin ang lahat ng mga teknikal na detalye. Ang mahalaga, masaya ang aking anak. May patutunguhan siya. Nagkwento siya tungkol sa kanyang plano, kung paano niya gagamitin ang kanyang pinag-aralan. Nais niyang magtayo ng sariling kumpanya. Isang negosyo na magiging malaki, moderno, at magbibigay ng trabaho sa maraming tao. Habang sinasabi niya yon, ang kanyang tingin ay dahan-dahang lumipat patungo sa akin. Hindi niya kailangang magsalita ng diretsyo. Hindi niya kailangang sabihin, Itay, gusto ko ang talyer. Sa isang titig lang, alam ko na. Ang tingin niya ay isang tanong, isang pakiusap. Ang talyer ko. Ang aking buhay. Ang bawat wrench doon, ang bawat gamit, ang bawat mansa ng langis sa sahig ay may kwento. Ang mga dingding nito ay nakasaksi sa aking pagod, sa aking pag-asa. Dito ko ginugol ang halos lahat ng aking buhay. Dito ko hinubog ang aking pagkatao, ang aking pagiging ama. Ito ang naging kanlungan ko, ang aking pinagmulan ng kabuhayan. Ngunit ngayon, may ibang pangarap ang aking anak. Isang pangarap na mas malaki, mas moderno. Isang pangarap na nangangailangan ng panibagong simula. Bumigat ang aking damdamin. May sakit. May lungkot. Ngunit higit sa lahat, may pag-asa. Ang pag-asa para sa kinabukasan ng aking anak. Para sa kanyang kaligayahan. Isang sandali lamang akong nag-alinlangan. Isang iglap lamang ng pagtingin sa mga taon na aking iniukol sa bawat sulok ng talyer na iyon. Pagkatapos tumango ako. Isang tahimik na tango na nagsasabi ng, hindi ko kayang baliwalain ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Kung ito ang magpapasaya sa kanya, kung ito ang magbubukas ng daan para sa kanyang pangarap, ibibigay ko lahat. At kaya, pinirmahan ko ang mga papeles. Hindi ko gaanong naintindihan ang mga salitang nakasulat doon, ngunit alam kong pinipirmahan ko ang aking talyer sa kanya. Ang aking kabuhayan, ang aking nakaraan, ang aking pagkakakilanlan sa loob ng 35 taon, ay iniasa ko sa kanya. Hindi ito madali. Hindi kailanman madali ang bumitaw. Ngunit ang pagmamahal ng isang ama ay walang hangganan. Dumating ang araw ng pagbibigay turno. Araw iyon ng opisyal na paglipat ng talyer sa pangalan ni Marco. Nakatayo ako sa bangketa, hawak ang mga susi. Mga susi na napakagaan sa aking kamay, ngunit napakabigat sa aking puso. Huling tingin. Huling tingin sa pintuan ng talyer na yon. Ang kulay asul na pintuan, na may gasgas na pintura, ay tila bumulong ng mga kwento ng pagod at tabumpay. 35 taon ng aking buhay ang nasa likod ng kandadong iyon. 35 taon ng paghihirap, ng pangarap, ng pag-asa. Lumapit ako kay Marco. Hawak ko ang isang envelope na may laman na pera. Ang lahat ng aking naipon, ang lahat ng aking pinagsikapan, ay nandoon. Marco, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Isang bagay lang. Ingatan mo itong mabuti. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga, sa pag-aalaga sa lahat ng aking iniwan. Ito ay tungkol sa utang na loob sa pinagmulan mo. Tumango si Marco. Isang mabilis na tango. Ngunit hindi na siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa talyer, sa kanyang bagong simula, sa kanyang hinaharap. Tila ba ang kanyang paningin ay nasa unahan na, hindi na nakatingin sa nakaraan. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin na dumapo sa aking balat. Isang paalala na ang mundo ay nagbabago. At ako ay nagbago na rin. Ang araw na iyon ay isang bagong kabanata para sa amin. Ngunit ang kabanatang ito, na sinimulan ng isang pangarap, ay magdadala ng mga pagsubok na hindi ko inakala. Ang tanong ay, ang pag-aalay bang ito ng buong buhay ko, ay magiging sapat upang mapanatili ang pagmamahal ng aking anak? Ang mga taon ay lumipas ng mabilis, parang mga ulap na nagmamadali sa kalangitan. Mula nang ibigay ko kay Marco ang talyer, ang kanyang pangarap ay nagsimulang maging totoo. Ang dating maliit na espasyo, ang aming simpleng talyer, ay naging batayan ng isang lumalagong negosyo.
Buong puso akong nagagalak para sa kanya. Sa bawat balita ng kanyang pag-unlad, ang aking puso ay lumukso sa tuwa, puno ng pagmamalaki. Ito ang patunay na hindi nasayang ang aking mga sakripisyo. Nakita ko kung paano lumago ang kanyang kumpanya. Una, isang palapag lang sa isang simpleng gusali. Tapos, 2 palapag mas malaki, mas moderno. Maya-maya, hindi na lamang ito isang bahagi ng gusali. Buong edipisyo na. Isang matayog na gusali sa gitna ng syudad, at doon sa harap, sa malaking lobby, ay nakasulat ang pangalan niya. Si Marco. Ang aking anak. Ang pangalan niya ay nagniningning sa ilaw ng neon, isang simbolo ng kanyang tagumpay. Mula sa aming baryo, mula sa aming simpleng tahanan, tinitignan ko ang larawan ng gusaling iyon sa mga pahayagan o sa telebisyon. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ngunit kasabay ng ngiti, may bahid ng lungkot. Habang lumalaki ang kanyang imperyo, tila lumalayo naman ang aming ugnayan. Ang distansya sa pagitan ng aming baryo at ng kanyang matayog na edipisyo ay hindi lang kilometro, kundi tila mga mundo. Ang mga tawag niya sa telepono, na dati mahaba at puno ng kwentuhan tungkol sa kanyang araw, ay unti-unting umiikli. Minsan, isang mabilis na kumusta, itay lang, bago niya sabihing abala siya, at kailangan na niyang putulin ang linya. Nauunawaan ko. Abogado siya. May meeting. May mahalagang client. Sinasabi ko sa aking sarili na abala lang siya. Na marami siyang responsibilidad. Ang pagiging isang negosyante ay hindi madali. Ngunit sa bawat pagkaikli ng tawag, may kirot sa aking puso. Ang mga bisita niya sa bahay, na dati regular, ay unti-unting nawala. Dati, tuwing linggo, dumarating siya, nagdadala ng mga pasalubong, nakikipagkwentuhan sa akin sa pasyo. Ngunit ngayon, ang mga pagbisita ay mas madalas nakakansela kaysa matuloy. Itay, pasensya na po. May biglang appointment. May importante po kaming event sa opisina. Next time na lang po, Itay. Ang bawat kanselasyon ay parang isang maliit na tusok. Masakit. Ngunit hindi ko pinapakita. Isinasara ko lang ang pintuan at tahimik na bumubuntong hininga. Ang aming bahay ay nanatiling pareho. Ang mga lumang gamit, ang silya na laging inuupuan ni Marco noong bata pa siya, ang hapagkainan na nakasaksi sa aming pagdarasal at pagkain. Ang lahat ay naroon, naghihintay. Naghihintay sa isang bisita na tila nagiging mas bihira. Naghihintay sa mga tawa at kwentuhan na tila unti-unting nawawala. Hindi ko sinisisi si Marco. Hindi ko kayang sisihin ang aking anak. Mahal ko siya. Buong puso. At alam kong ginagawa niya ang lahat para sa kanyang pamilya, para sa kanyang hinaharap. Siguro, ganito talaga kapag lumalaki ang mga anak. Nagkakaroon sila ng sariling buhay, sariling mundo. At ang mga magulang, tila naiiwan sa nakaraan. Nais kong sabihin sa kanya, na namimiss ko ang mga araw na kasama niya ako sa talyer, na pinapanood niya ako habang nag-aayos ng makina. Namimiss ko ang kanyang maliliit na kamay na pilit na tumutulong. Namimiss ko ang simpleng tawanan namin. Ngunit hindi ako naglakas loob. Ayaw kong maging pabigat. Ayaw kong maging sagabal sa kanyang pag-unlad. Alam ko na may mas mahalaga siyang gagawin. Patuloy akong nagtatrabaho kahit na ibinigay ko na ang talyer sa kanya. May mga maliliit na trabaho pa rin akong inaasikaso. Hindi ako pwedeng huminto. Kailangan kong kumita. Kailangan kong mabuhay. Ang aking mga kamay ay patuloy na balimbing, ngunit ngayon wala nang kasama. Ang katahimikan sa talyer ay bumabalot sa akin. Tahimik akong nagtatrabaho, tahimik na nagmuni-muni. Sa gabi, bago ako matulog, tinitingnan ko ang kanyang litrato. Ang litrato niya noong bata pa siya, na may malaking ngiti. Nagdarasal ako para sa kanya. Nagdarasal ako para sa kanyang kaligayahan, para sa kanyang tagumpay. At nagdarasal din ako na sana, sa gitna ng lahat ng kanyang tagumpay, ay hindi niya makalimutan ang kanyang pinagmulan. Ang kanyang ama. Ang paglayo ng loob ay isang uri ng sakit na walang gamot. Hindi ito nakikita sa labas, ngunit ramdam na ramdam sa loob. Sana, isang araw, ang aming mga landas ay muling magtagpo. Sana, sa gitna ng kanyang kaligayahan, ay maalala niya pa rin ako. At sana, sa mga susunod na araw, ay hindi na lumayo pa ang aming ugnayan. Dumating ang araw na hindi ko na maaaring ipagpaliban ang aking pagpunta. Ilang linggo ko nang iniinda ang kakaibang sakit sa aking tagiliran, isang kirot na unti-unting lumalaki,
at nagiging mas matindi sa bawat paglipas ng araw. Sa huling konsulta, sinabi ng doktor na isang kaibigan ng pamilya na hindi ko na pwedeng ipagwalang bahala. Kailangan kong sumailalim sa isang detalyadong pagsusuri at sa lalong madaling panahon. Ang halaga humigit kumulang 15,000 piso. Hindi ito maliit na halaga para sa akin, lalo na ngayong wala na ako sa talyer. Ngunit, kung ito ang paraan para malaman ang aking kalagayan at maagapan ang anumang problema, kailangan kong gawin. Naisip ko kaagad si Marco. Ang aking anak. Ang tagumpay niya. Ang kanyang malaking kumpanya. Hindi ko naman sana siya guguluhin kung hindi lang talaga kinakailangan. Ang ideya ng paghingi ng tulong ay nagdulot ng isang matinding kaba sa aking dibdib. Hindi ko gusto ang pakiramdam ng pagiging pabigat. Ngunit ang salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, kung maghihintay pa kayo ng isang buwan, baka hindi na sapat ang pagsusuri. Iyon ang nagtulak sa akin. Ang paamba para sa aking kalusugan. Maaga pa lang, bago pa man lubusang magising ang baryo, bumangon na ako. Pinili ko ang aking pinakamagandang pantalon na hindi gaanong kupas. Ang aking paboritong plaid shirt, na nilabhan kong maigi upang mawala ang bahid ng langis, ay ang siyang isinuot ko. Maayos itong pinlansa. Kahit luma na ang aking sapatos, nilinis ko ito. Nais kong maging presentable. Nais kong makita ni Marco na kahit paano, naalagaan ko ang aking sarili. Ayaw kong magbigay ng anumang hiya sa kanya, lalo na sa kanyang opisina, sa harap ng kanyang mga kasamahan. Hindi ko na nga siya naintindihan minsan, pero mahal ko pa rin siya. At ang pagmamahal na iyon ay mas matimbang kaysa anumang personal na damdamin. Bago ako umalis ng bahay, kinapa ko ang bulsa ng aking pantalon. Ang isang maliit na papel, nakatupi ng maayos, ay naroon. Nakasulat dito ang numero ng klinik at ang pangalan ng doktor. Ito ang aking gabay, ang aking pag-asa. Ito ang dahilan ng aking paglalakbay. Isang piraso ng papel na may dalang napakalaking kahulugan. Sumakay ako sa bus alas 7 ng umaga. Ang bus na yon ay pamilyar na sa akin. Maraming taon na rin akong sumasakay dito. Umupo ako sa tabi ng bintana, tahimik na pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng aming baryo. Ang mga bahay na yari sa kahoy at yero, ang mga tindahan sa gilid ng kalsada, ang mga bata na naglalaro sa kalsada. Lahat ay pamilyar, lahat ay may kwento. Ngunit ngayon, ang mga tanawing ito ay parang nagpapaalam sa akin, dahan-dahan. Habang umaandar ang bus, nagbabago ang tanawin. Ang makikitid na kalye ng baryo ay unti-unting napalitan ng malalapad na lansangan. Ang mga simpleng bahay ay napalitan ng matatayog na gusali. Bawat metro na nilalakbay ng bus, tila lalo kaming lumalayo sa aking mundo at lumalapit sa mundo ni Marco. Ang mga ilaw ng traffic light ay nagmimistulang kumikislap na bituin, ang ingay ng trapiko ay nagiging simponya ng syudad. Nakita ko ang mga gusaling umiikot sa akin, nagtataasan, nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Ito ang sentro ng kabisera, ang lugar kung saan nagtatrabaho ang aking anak. Ang galing talaga ni Marco. Mula sa isang simpleng talyer, narating niya ang ganitong taas. May kung anong pagmamalaki na bumabalot sa akin, ngunit mayroon ding bahid ng pagkailang. Ano nga ba ang silbi ko sa mundong ito na napakabilis umikot, at tila nakakalimutan ang mga lumang bagay? Ang paglalakbay ay nagbigay sa akin ng maraming oras upang magmuni-muni. Iniisip ko ang mga araw na kasama ko pa si Marco sa talyer. Ang kanyang tawa. Ang kanyang mga tanong. Ang kanyang pagkamangha sa bawat pagkumpuni ng sasakyan. Ngayon, ang mga alaala na iyon ay tila malayo na, parang isang lumang panaginip. Kung may mangyari man sa akin, sino ang mag-aalaga, sino ang magpapatuloy, ang sakit sa aking tagiliran ay tila kasama ng sakit sa aking puso. Ang init ng araw ay dahan-dahang lumalakas, tumatagos sa salamin ng bus. Pinagpapawisan ako, hindi lang dahil sa init, kundi dahil din sa nerbiyos. Ngunit kailangan kong maging matatag. Para kay Marco. Para sa aking kalusugan. At para sa isang piraso ng pag-asa. Huminto ang bus sa huling station, malapit sa lugar ng opisina ni Marco. Bumaba ako, bitbit ang aking lumang bag, at ang pag-asa sa aking puso. Ang mga gusali sa paligid ko ay tila nakatingin sa akin, malalaki, makikinang. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa loob ng gusaling iyon. Ang tanging alam ko ay kailangan kong pumasok. Kailangan kong hanapin si Marco. Ito na ang oras.
At ang susunod na hakbang ay ang pagpasok sa kanyang mundo. Nang makarating ako sa harap ng gusaling iyon, halos mapahinto ako. Napakataas. Makintab. Hindi ko kailanman naisip na ang aking anak ay makakarating sa ganitong klase ng lugar. Ang labas pa lang ay nakakasilaw na animoy nagsasabi ng yaman at kapangyarihan. Malaking salamin at chrome ang bumabalot sa bawat sulok, na tila sumasalamin sa kalangitan. Naglakas loob akong pumasok, ang aking lumang bag ay mahigpit kong hawak, habang ang aking mga paa ay tila nag-aatubili sa bawat hakbang. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang isang napakalaking lobby. Ang sahig ay yari sa puting marmol na napakakinis at napakakintab. Kitang-kita ko ang aking refleksyon doon, ang aking plaid shirt na maingat kong isinuot, ang aking luma ngunit malinis na sapatos. Ang mga ilaw sa kisam ay napakaliwanag, ngunit ang lamig na bumabalot sa hangin ay tila tumatagos hanggang sa buto ko. Hindi ito ang lamig ng aircon lang. Ito ay ang lamig na dulot ng pagkailang, ng pakiramdam na hindi ka nabibilang. Ang lobby ay maluwag, tahimik. May mga upuan na gawa sa leather, mamahaling disenyo, na tila hindi pwedeng upuan ng basta-basta. May mga malalaking halaman sa mga sulok, at isang modernong painting sa dingding na hindi ko maintindihan ang kahulugan. Lahat ay malinis, organisado, at mayaman. Ang kaibahan sa aming talyer sa baryo, sa aming simpleng tahanan, ay napakalaki. Napakalaking pagkakaiba. Sa gitna ng lahat ng karangyaan na yon, may isang mesa na gawa sa makintab na kahoy. Sa likod nito, may isang batang babae na nakasuot ng maayos na uniforme. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, at ang kanyang mukha ay mayroong nakasanayang ngiti. Ito ang resepsyonista. Naglakad ako patungo sa kanya, dahan-dahan, sinusubukang magmukhang matatag, kahit na sa loob ko ay bumibilis ang tibok ng aking puso. Magandang umaga po, bati niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may isang tono ng pagiging propesyonal na hindi ko gaanong maintindihan. Ang kanyang ngiti ay pinayagan akong dumaan. Ang resepsyonista ay nagbigay ng isang pahiwatig sa isa pang babae, na tila kanyang supervisor, bago ako tuluyang pinadaan sa mga turnstiles na salamin at bakal. Sumakay ako sa elevator. Isang napakabilis na pagsakay. Ang pintuan ay nagsara ng tahimik, halos walang tunog. Ang bilang ng palapag ay umakyat ng mabilis sa digital screen, isang palapag, 2, 3, pataas, pataas. Naramdaman ko ang bahagyang pagkirot sa aking tenga, isang senyales ng pag-akyat sa mataas na lugar. Napakalayo na namin sa lupa, sa mundo na aking nakasanayan. Pagbukas ng pinto sa ika-42 palapag, bumungad sa akin ang isa pang bahagi ng modernong opisina. Tahimik. Ang sahig ay may makapal na karpet na nagpapapigil sa ingay ng mga yapak. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay abo at puti, napakasimple ngunit elegante. May mga painting pa ring nakasabit na hindi ko pa rin maintindihan. Ang hangin ay sariwa, malamig, at may amoy na hindi ko matukoy, amoy ng malinis na papel, ng bagong kape, at ng matamis na pabango ng mga pumapasa. Isang babae, mas bata pa sa resepsyonista, ang sumalubong sa akin. Siya ang personal assistant ni Marco. Ang kanyang ngiti ay nakasanayan na rin, kagaya ng sa resepsyonista sa ibaba. Ngunit may isang pahiwatig ng pagod sa kanyang mga mata. Magandang araw po, bati niya. Kayo po ba ang tatay ni Sir Marco? Tumango ako. Opo, ako nga. Pasensya na po kayo, itay. Si Sir Marco po ay may napakahalagang meeting ngayon. Hindi po talaga pwedeng maistorbo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit mayroon itong tono na hindi pwedeng baliwalain. Siguro po, maaari po kayong bumalik na lang bukas o kaya po ay tumawag muna kayo para mag-set ng appointment. Narinig ko ang kanyang mga salita. Naintindihan ko. Ngunit ang paamba sa aking kalusugan ay mas matindi kaysa sa anumang pag-aatubili. Maaari po ba akong maghintay? Ining tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nagmamakaawa. Hindi po ako nagmamadali. Importante lang po sana ang aking pakay. Tiningnan niya ako. Nag-isip. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay, tila nagtataka kung bakit ko pa ipipilit. Ngunit sa huli, tumango rin siya. Sige po. Kung ganoon po, umupo na lang po kayo roon. Ikinaway niya ang kanyang kamay patungo sa isang itim na leather chair na nasa tabi ng dingding. Isang upuan na halatang para sa mga bisita, ngunit tila hindi kailanman nagiging sentro ng atensyon. Doon ako umupo. Ang aking lumang sombrero na aking pinahalagahan
ay mahigpit kong hawak sa aking mga kamay. Ang lider ng upuan ay malamig at makinis sa aking balat. Ang aking mga paa ay halos hindi lumalapat sa sahig dahil sa laki ng upuan. Nakikinig ako. Sa tahimik na tunog ng aircon. Sa malumanay na pag-type ng mga keyboard mula sa mga katabing opisina. Sa mga yapak ng mga taong maayos ang pananamit na naglalakad sa pasilyo nang hindi man lang sumusulyap sa akin. Pakiramdam ko, hindi ako naroon. Pakiramdam ko, isa lang akong bahagi ng palamuti. Isang lumang upuan. Isang lumang gamit. Hindi ako nakatingin sa kanilang mga mukha. Ayaw kong makita ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga pagtataka, o ang kanilang pagbaliwala. Tinitingnan ko lang ang carpet sa sahig, ang mga pattern nito na tila walang katapusan. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat sandali ay tila walang hanggan. 40 minuto. 40 minuto akong umupo sa upuang iyon. Naghihintay. Nag-iisip. Walang nakakapansin. Walang nagtatanong. Lahat ay abala sa kanilang sariling mundo, sa kanilang sariling mga pangarap, sa kanilang sariling mga trabaho. Ang tunog ng aking sariling puso ay tila ang pinakamalakas na ingay sa buong palapag. Ang pag-asa ay tila unti-unting lumiliit, nagiging isang malabong punto sa abot tanaw. Naisip ko ang aking talyer. Ang amoy ng langis. Ang ingay ng mga kasangkapan. Doon, may halaga ako. Doon, ako ang amo. Doon, ako ang nagbibigay ng solusyon. Dito, sa modernong mundong ito, ako ay isang estranghero. Isang matanda na hindi nabibilang. Ngunit hindi ako sumuko. Hindi ako pwedeng sumuko. Para sa aking kalusugan. Para sa aking kapayapaan ng isip. Para kay Marco. Kailangan kong hintayin siya. Kailangan kong sabihin sa kanya ang aking sitwasyon. Ang pagmamahal ko sa kanya ay mas matindi kaysa sa anumang hiya o pagbaliwala na aking nararamdaman. Ang katahimikan ay tila tumatagal ng napakatagal. Ngunit alam kong may darating. Alam kong may mangyayari. Ang bawat paghihintay ay may katapusan. At ang katapusan ng paghihintay na ito ay magbubukas ng isang kabanata na hindi ko kailanman inakala. Hindi ko alam na ang susunod na mangyayari ay magpapalit sa lahat ng aming pinaniniwalaan. Ang katahimikan sa lobby ng opisina ay biglang nabasag. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng conference room. Napahinto ako sa pagmamasid sa sahig, ang aking tingin ay otomatikong napadako sa kung sino ang lalabas. Si Marco. Ang aking anak. Lumabas siya, ang kanyang mukha ay may bakas ng pagmamadali at pagod. Ngunit nang magtama ang aming paningin, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na nagpakirot sa aking puso. Hindi iyon gulat. Hindi iyon sorpresa. Iyon ay takot. Isang matinding takot na nagdulot ng pagkabalisa sa kanyang buong anyo. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay pasulyap sa loob ng conference room, tila nag-aalala na may makakita sa akin. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, pabulong lamang. Itay, ano ang ginagawa ninyo dito? Hindi ito ang tamang oras. May napakalaki kaming saging ngayon. Kailangan po kayong umalis. Ramdam ko ang pagmamadali sa kanyang tinig, ang pagnanais niyang ako ay mawala, mailayo sa kanyang paningin. Nais kong ipaliwanag na ang aking dahilan ay mahalaga, na sinabi ng doktor na hindi na ako pwedeng maghintay. Nais kong sabihin sa kanya na ang sakit ko ay totoo, na kailangan ko ang kanyang tulong. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang bagong kaganapan ang nagpabago sa lahat. Muling bumukas ang pinto ng conference room. Dahan-dahang lumabas si Don Esteban. Ang taong iyon, ang pinakamahalagang investor sa araw na iyon, ang siyang may hawak ng susi sa pagpapatuloy ng pangarap ni Marco. Naghanap siya ng tingin kay Marco, tila may hinahanap. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng kanyang pagnanais na tulungan ako at ang pagpapanatili ng kanyang reputasyon, nagdesisyon ang aking anak. Isang desisyon na, sa kaibuturan ng aking puso, ay nagwasak sa akin. Hinarap ako ni Marco. Sa harap ni Don Esteban, sa harap ng lahat ng kanyang kasosyo at empleyado, ang kanyang mukha ay naging matigas. Ang kanyang boses, na dati puno ng pagmamahal at paggalang, ay nagbago. Hindi ko na halos makilala. Nagbitiw siya ng mga salita na tila mga talim na tumagos sa aking dibdib. Ano ang ginagawa ninyo dito, Itay? Sa ganyang hitsura ito ay isang gusali ng negosyo, hindi isang talyer sa baryo. Amoy langis kayo, amoy basura.
Umalis na kayo. Tumawag kayo kung sino man ang gusto ninyong tawagan. Dito, wala kayong kakilala. Ako ang may-ari ng syudad na ito, at hindi ko hahayaang sirain ng isang matanda ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Lumayas kayo. Ang bawat salita ay bumagsak sa akin, parang mga semento na malamig at mabigat. Ramdam ko ang bigat ng bawat pangungusap, ang hiya na dulot ng kanyang paghamak. Ang aking mundo, na dati puno ng pag-asa para sa aking anak, ay tila gumuho. Ang aking pangalan, ang aking pagkatao, ang lahat ng aking pinagsikapan ay tila nawalan ng halaga sa isang iglap. Ang mga tingin ng mga taong naroon ay tila tumatago sa akin, pinapakita ang aking pagiging maliit, ang aking pagiging hindi nararapat. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit na yon, mayroong isang bagay na nanatili sa akin, ang aking dignidad. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumagot. Walang salita na lumabas sa aking bibig. Ang aking bibig ay tila selyado, pinipigilan ang anumang tunog na maaaring magpakita ng aking kahinaan. Tumayo ako mula sa itim na leather chair na yon, dahan-dahan, dala ang lahat ng natitirang lakas at pagmamay-ari ko sa sarili. Isinuot ko ang aking lumang sombrero, ang aking kaisa-isang kaibigan na laging nandyan. Ang pagsuot ng sombrero ay hindi lamang para sa proteksyon mula sa araw, kundi isang simbolo ng pagtitipon ng sarili, ng pagtatago ng sakit. Lumakad ako patungo sa elevator. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit matatag. Hindi ako lumingon. Hindi ko kayang lumingon. Alam kong kung lumingon ako, makikita ko ang mga tingin ng paghamak, ang mga mukha na may pagtataka. Ayaw kong makita ang mga yon. Gusto kong umalis nang may natitirang kaunting paggalang sa sarili. Ang pintuan ng elevator ay nagbukas ng tahimik. Pumasok ako. Ang mga dingding ng salamin at bakal ay sumara, at ako ay iniwan sa isang mundo ng katahimikan. Sa loob ng elevator, habang dahan-dahang bumababa, ang katahimikan ay tila nagiging mas malalim. Ang bawat sandali ay tila isang walang katapusang pagbagsak. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw sa aking isipan, paulit-ulit, tulad ng isang sirang plaka. Amoy langis kayo, amoy basura. Ang mga salitang iyon ay hindi lang bumagsak sa akin, kundi nagbaon ng malalim sa aking pagkatao. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang kaisipan na bumuo sa akin, may paraan pa. May pag-asa pa. Dahan-dahan, inabot ko ang aking bulsa. Kinapa ko ang matagal ng kasama kong kaibigan. Ang lumang telepono. Ang lihim na yaman. Ang trump card. Sa puntong iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Alam kong may kailangan pa akong gawin. Ang pagmamahal ng isang ama ay maaaring masaktan, ngunit hindi ito kailanman nawawala. At sa katahimikan ng elevator, handa akong simulan ang isang bagong kabanata, isang kabanata ng katarungan. Sa loob ng elevator, habang dahan-dahang bumababa, ang katahimikan ay tila nagiging mas malalim. Ang mga salita ni Marco ay umalinggaw pa rin sa aking isipan, paulit-ulit, tulad ng isang sirang plaka. Amoy langis kayo, amoy basura. Ang mga salitang iyon ay hindi lang bumagsak sa akin, kundi nagbaon ng malalim sa aking pagkatao. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay na bumuo sa akin, ang aking dangal. At ang paniniwala na ang kabutihan ay hindi kailanman nawawala. Dahan-dahan, inabot ko ang aking bulsa. Kinapa ko ang matagal ng kasama kong kaibigan. Ang lumang telepono. Ang lihim na yaman. Ang trump card. Ang aking mga daliri ay humaplos sa mga gasgas sa casing nito, salamat sa screen. Sa loob ng 30 taon, naroon lang ito sa akin. Wala pang nagamit. Ngayon, iba na. Ngayon na ang oras. Sa puntong iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Alam kong may kailangan pa akong gawin. Itinapat ko sa tenga ko ang telepono. Pinindot ko ang isang numero. Ang nag-iisang numero na minemorya nito. Isang numero na may kasamang kwento, isang pangako. Pinindot ko. Hinintay ko. Ang bawat ring ay tila isang tambol sa aking dibdib. Samantala, sa loob ng conference room sa ika-42 palapag, ang tensyon ay namamayani. Sinusubukan pa rin ni Marco na ipaliwanag ang mga numero at ang kahalagahan ng deal kay Don Esteban at sa iba pang mga kasosyo. Ang mesa na gawa sa makintab na salamin ay puno ng mga papel, mga presentasyon, at mga mamahaling kape. Ang bawat isa ay nakatingin kay Marco, ngunit sa gitna ng kanilang mga mata, may bahid ng pag-aalinlangan.
Ang insidente sa labas, ang biglang paglitaw ng isang matandang lalaki na ininsulto ni Marco, ay tila nag-iwan ng isang hindi kaaya-ayang amoy sa hangin. Bigla. Nag-vibrate ang telepono ni Don Esteban sa ibabaw ng salaming mesa. Ito ay ang kanyang pribadong linya. Bihira itong ginagamit. Walang sinuman sa silid na iyon ang nakakilala sa numerong lumabas sa screen. Ngunit ang numero ay iba. Hindi pamilyar. Kinabahan si Don Esteban. Ang kanyang pribadong linya ay para lamang sa mga napakahalagang tao. Dahan-dahan, kinuha niya ang telepono. Tiningnan niya ang screen. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-alinlangan siya sandali. Sino kaya ito, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na sagutin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may koneksyon ang numerong iyon sa isang bagay, isang alaala na matagal nang nakalimutan. Hello, sabi niya, ang kanyang boses ay nagtataka, sa kabilang linya, isang tinig. Matanda. Tahimik. Walang drama. Isang tinig na pamilyar, ngunit hindi niya mailagay kung saan. Ngunit sa bawat salita na lumabas sa lumang telepono, tila isang pintuan ang bumukas sa nakaraan ni Don Esteban. Flashback. 30 taon na ang nakalipas. Isang madilim na gabi, bumubuhos ang malakas na ulan. Ang daan ay madulas at halos hindi na makita. Isang aksidente. Isang sasakyan na nakabaliktad, nagbabaga, at ang amoy ng gasolina ay kumalat sa hangin. Siya. Si Don Esteban noon, isang batang negosyante na pauwi mula sa isang business trip, ay nakulong sa loob ng kanyang sasakyan. Unti-unti siyang nawawalan ng malay, naniniwalang doon na magtatapos ang kanyang buhay. Ang takot. Ang kawalan ng pag-asa. Bigla. Isang anino. Isang matandang lalaki. Isang mekaniko na pauwi na sana sa kanyang talyer, ngunit huminto. Walang nag-utos sa kanya. Walang humiling. Huminto siya. Gamit ang kanyang mga kamay, hinatak niya ako palabas sa nagbabagang sasakyan. Masakit. Ngunit ginawa niya. Iniligtas niya ang aking buhay. Nakuha ko na po kayo. Huwag na po kayong gumalaw. Nakuha ko na po kayo. Iyan ang mga salitang sinabi niya. Ang kanyang tinig ay payapa, puno ng pag-asa. Naghintay siya sa ambulansya, hindi umalis, hindi humingi ng anumang kapalit. Sa ospital, nang subukan ko siyang bigyan ng pera, tumanggi siya. Nag-iwan lang siya ng isang numero. Kung kailangan niyo ako balang araw, tawagan niyo lang ako. Isang pangako. Isang utang na loob. Nagbalik si Don Esteban sa kasalukuyan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang telepono sa kanyang tenga ay tila naging napakabigat. Ang boses. Ang boses na yon. Ang boses ng matandang lalaki sa kabilang linya ay ang boses ng kanyang tagapagligtas. Ang lalaki na ininsulto at pinalayas ni Marco ilang sandali lang ang nakalipas. Ang aking ama. Ang ama ni Marco. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Marco, na nagtataka kung bakit siya tumigil. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan, na tila naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Ang matandang lalaking umalis lang dito, simula ni Don Esteban, ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit may isang matinding bigat. Siya ba ang tatay mo? Nagulantang si Marco. Ang kanyang mga kamay ay tila nanigas sa ibabaw ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkabahala, sinubukan niyang magkunwari. Opo, pasensya na po kayo, Don Esteban, sagot ni Marco, ang kanyang ngiti ay pilit. Minsan po ay dumarating siya nang hindi nagpapaalam, pero umalis na po siya. Maaari na po tayong magpatuloy. Nais niyang iligtas ang deal. Nais niyang iligtas ang kanyang pangarap. Ngunit ang desisyon ay hindi na sa kanyang kamay. Ang susunod na sasabihin ni Don Esteban ay babago sa lahat. Ang huling mga salita ni Don Esteban ay tila mga dagundong na bumagsak sa tahimik na silid. Ang kanyang tinig, na dating puno ng pagtataka, ngayon ay naglalaman ng isang uri ng otoridad na hindi maaaring baliwalain. Si Marco, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa at pagmamataas, ay biglang natigilan. Ang kanyang ngiti ay nawala, napalitan ng isang bakas ng pagkalito at pag-aalala. Sinubukan niyang bawiin ang sitwasyon. Ang kanyang boses ay nanginginig habang sinasabi, Don Esteban, ipagpaumanhin po ninyo. Minsan po talaga ay nagkakaroon ng hindi inaasahang pagbisita ang aking ama.
Ngunit siya po ay umalis na. Maaari na po tayong magpatuloy. Ngunit ang pagtatangka ni Marco na baliwalain ang nangyari ay hindi napansin ni Don Esteban. Direktang tumingin si Don Esteban kay Marco, ang kanyang mga mata ay tila tinitimbang ang bawat salita na kanyang bibitawan. Ang matandang lalaki na umalis lang dito, sabi ni Don Esteban, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng bigat. Siya ang nagligtas sa aking buhay. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Don Esteban at pagkatapos kay Marco. Ang mga kasosyo, ang mga empleyado, lahat ay nakatitig, naghihintay sa susunod na mangyayari. Ito ay higit pa sa isang simpleng pagkakakilanlan, ito ay isang pagbubunyag ng isang malaking katotohanan. Dahan-dahan, inilahad ni Don Esteban ang kwento. Ang gabing iyon, maraming taon na ang nakalilipas. Ang ulan. Ang aksidente sa daan. Ang sasakyang nakabaliktad. Ang kanyang buhay na tila napupunta sa bingit. At ang estranghero ang mekaniko na walang pag-aalinlangan na nagligtas sa kanya. Ang mekaniko na hindi humingi ng anumang kapalit, kundi nag-iwan lamang ng isang numero, isang pangako ng tulong kung sakaling kailanganin. Isang pangako na tila ngayon lang natupad. Habang nagkukwento si Don Esteban, nakita ko sa aking isipan ang lahat ng mga detalye. Ang malamig na simoy ng hangin. Ang amoy ng nasusunog na gasolina. Ang pagod ngunit determinadong mukha ng lalaking iyon, ang aking sarili, na nagsisikap na iligtas ang buhay na ito. Ang boses na yon, na ngayon ay umalingaw sa napakagandang silid na ito, ay ang boses na binitiwan ko mula sa lumang telepono. Isang boses na puno ng pag-asa. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay lumaki, puno ng pagkatakot. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay nakapatong sa mga papeles, ay nagsimulang manginig. Tila siya ay bumagsak mula sa kanyang pangarap, pabalik sa katotohanan na kanyang tinakasan. Ang kanyang mga kasosyo ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging mausisa patungo sa pagiging nag-aalala, at pagkatapos sa pagkamuhi. Kinuha ni Don Esteban ang kontrata na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang kontrata na naging sentro ng kanilang pagpupulong, ang kontrata na simbolo ng pangarap ni Marco. Hinawakan niya ito ng isang segundo, tila pinag-iisipan ang kahulugan ng bawat salita. Pagkatapos, sa harap ng lahat, dahan-dahan niya itong hinati sa dalawa. Ang tunog ng papel na napupunit ay tila isang huling hininga para sa pangarap ni Marco. Ang isang taong hindi iginagalang ang kanyang sariling ama, sabi ni Don Esteban, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, na tila tumagos sa bawat sulok ng silid, ang isang taong hindi marunong magpahalaga sa kabutihang natanggap niya, ay hindi karapat-dapat na mamahala sa pera ng sinuman. Ang mga salitang iyon ay tulad ng isang hatol. Isang hatol na nagtapos sa lahat. Ang pagpupulong ay biglang natapos. Walang masabi si Marco. Nakatitig lamang siya sa mga piraso ng kontrata na nakakalat sa mesa. Ang kanyang mukha ay blanko, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Hindi pa roon natatapos ang lahat. Bago pa man matapos ang araw na yon, ang mga balita ay kumalat na parang apoy. Ang pondo ay agad na sinuri. Ang mga account ay pinag-freeze. Sa loob lamang ng 72 oras, ang mga kasosyo na matagal nang may pag-aalinlangan ay bumoto upang alisin si Marco sa kanyang posisyon. Nang hapon din yon, lumabas si Marco sa gusali. Hindi na siya ang makapangyarihang CEO. Wala na siyang tungkulin. Wala na siyang access. Ang kanyang kaso ay napunta na sa mga abogado. Ang kanyang imperyo, na itinayo sa ibabaw ng pangarap at sakripisyo, ay gumuho. Ito ay isang paalala na ang lupa ay laging maniningil sa mga tumatapak dito. Hindi mahalaga kung gaano kataas ang narating mo o gaano katagal mo itong pinagtakpan. Darating ang araw na babayaran mo ang lahat. Ang pagbagsak na ito ay hindi lamang pisikal, kundi isang pagbagsak ng kanyang pagkatao, ng kanyang mga pinahahalagahan. Isang aral na natutunan sa pinakamahirap na paraan. Ang lupa, ang mismong lupa na ating tinatapakan, ay may sariling paraan ng paghingi ng bayad. Ito ay tila isang matandang kasabihan, isang babala na paulit-ulit nating naririnig ngunit madalas ay hindi pinapansin. Hindi mahalaga kung gaano katagal bago ito dumating o kung gaano kataas ang iyong inakyat. Ang katarungan sa huli ay laging naniningil. Ito ay isang batas na hindi kayang baluktutin ng pera, ng kapangyarihan, o ng anumang kasinungalingan.
Ang pagguho ng imperyo ni Marco ay isang matingkad na patunay. Ang kanyang kaso ay nasa kamay na ng mga abogado, ang kanyang pangalan ay nabahiran. Ang kanyang pangarap ay naglaho na parang usok. Marami ang nagtatanong sa akin, Itay, mapapatawad mo na ba si Marco? Sa tuwing naririnig ko ang tanong na yon, napapangiti na lang ako ng bahagya. Ang pagpapatawad, para sa akin, ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay higit na tungkol sa aking sarili. Ito ay para sa aking kapayapaan. Para sa aking pagtulog sa gabi. Para hindi ko nadalhin ang bigat ng kanyang mga naging desisyon sa natitirang mga taon ng aking buhay. Ang pagpapatawad ay isang paglalakbay, at ito ay isang paglalakbay na kailangan kong tahakin para sa aking sarili. Ngunit ang tunay na aral, hindi iyon ako ang nagturo. Hindi iyon nanggaling sa aking mga salita. Ang aral ay isinulat mismo ni Marco. Bawat desisyon na kanyang ginawa, bawat hakbang na kanyang inilayo sa kanyang pinagmulan, ay bahagi ng malaking aral na iyon. Mula nang tumigil siya sa pagtingin sa aking mga mata ng may pagmamahal, nagsimula nang mabuo ang isang kwento ng pagkalimot. At ngayon, ang kwentong iyon ay nagkaroon ng isang kabanata na magpapaalala sa kanya ng halaga ng pinanggalingan. Ngayon, ang aking buhay ay may bagong ritmo. Hindi na ako ang mekaniko sa isang maliit na talyer. Hindi na rin ako ang ama na laging naghihintay sa telepono. Ako ngayon ay isang tagapagturo. Sa pinakailalim na palapag ng gusaling dating kinakatawan ang lahat ng tagumpay ni Marco, doon ako nagtuturo. Isang training center ang aking pinapatakbo. Hindi bilang isang direktor, kundi bilang isang simpleng guro. 3 beses sa isang linggo, naroon ako. Pinapahid ko ang aking kamay sa mga makina, sa mga piyesa, sa mga kasangkapan. Ngunit ngayon, ang aking ginagawa ay iba. Tinuturuan ko ang mga kabataang lalaki. Ang mga kabataang lalaki na marahil ay tulad ko dati, o tulad ni Marco noon. Tinuturuan ko silang huwag ikahiya ang kanilang mga kamay. Ang mga kamay na nagtatrabaho, nagpapagalaw sa mundo. Tinuturuan ko silang pahalagahan ang bawat pawis, ang bawat langis, ang bawat mansa. Dahil ang mga iyon ay hindi basura. Ang mga iyon ay tanda ng pagtatrabaho. Tanda ng pagpupunyagi. Kung ikaw din ay nakaranas ng katarungan na naganap, kung ikaw ay may kwento na kailangang marinig ng mundo, huwag mo itong itago. Huwag mong dalhin sa libingan. Ito ay napakahalaga. Ito ay nagbibigay pag-asa. Ito ay nagpapakita na ang kabutihan, kahit na tila nawala, ay nandyan lamang, naghihintay ng tamang panahon. Ay click ang link sa ibaba. Sumulat ka sa akin. Hindi ko ipapakalat ang iyong kwento. Ito ay lubos na anonymous. Gawin mo ito para sa iyong sarili. Gawin mo ito para sa iba. At kung naniniwala ka na walang sinuman ang nakakaligtas sa batas ng pagtatanim na ang iyong ginagawa ngayon ay ang iyong aanihin, bukas mag-subscribe ka. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nag-iingay. Ito ay kumikilos lamang kapag ito ay kinakailangan. Itinatago ko ang lumang teleponong ito sa aking bulsa araw-araw. Hindi dahil kailangan ko pa ito. Ngunit upang ipaalala sa akin. Upang ipaalala sa akin na ang kabutihang ginagawa mo ay hindi kailanman mawawala. Ito ay iniingatan. At kapag higit mo itong kailangan, ito ang magbabalik sa iyo. Ingatan mo ang iyong sarili. At ingatan mo ang iyong mga mahal sa buhay. Bago mahuli ang lahat. Dahil ang buhay ay maikli, at ang mga pangarap ay maaaring gumuho ng kasing bilis ng pagbagsak ng mga gusali. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa dami ng pera, kundi sa lalim ng ating mga puso at sa lalim ng ating mga ginawang kabutihan. At iyan, mga kaibigan, ay isang aral na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga sa ang lupa na ating tinatapakan, ay laging naniningil. Hindi mahalaga kung gaano katagal. Ang katarungan ay dumadating. Marami ang nagtatanong kung mapapatawad ko ba si Marco. Ang pagpapatawad ay para sa aking kapayapaan. Ngunit ang tunay na aral ito ay isinulat mismo ni Marco. Ngayon, ako ay isang guro. Nagtuturo ako sa mga kabataang lalaki na huwag ikahiya ang kanilang mga kamay. Huwag ikahiya ang pagtatrabaho. Itinatago ko ang lumang teleponong ito bilang paalala. Ang kabutihang ginagawa mo ay hindi nawawala. Ito ay naghihintay. Kung naniniwala ka sa pagtatanim sa iyong mga ginagawa ngayon, mag-subscribe ka. Ang tunay na lakas ay hindi maingay. Ito ay kumikilos kapag kinakailangan. Alagaan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay.
bago mahuli ang lahat. Dahil ang kabutihan, kahit malayo ay laging nagbabalik.